Dumating na ang araw ng interview. Nakabihis ng maayos ang buong pamilya ni Lloyd. Nangako si Anya na gagawin niya ang lahat ng makakaya at dahil sa dami ng practice nila, ramdam nilang handa na sila. Sama-sama silang nagtungo sa prestihiyosong eskwelahan. Pagdating nila, maraming magulang ang naglalakad kasama ang kanika nilang anak papunta sa bulwagan. Tinanong ni Lloyd si Anya kung kakayanin niya at tumango itong may kumpiyansa. Habang nakikihalubilo sa ibang pamilya, naramdaman ni Lloyd na may mga matang nakatingin sa kanila. Napansin niya ang mga guro na nakapwesto sa itaas ng gusali, lihim na minamasdan at sinusuri ang bawat pamilya. Para kay Lloyd, nagsimula na ang interview bago pa man sila makapasok. Kaya agad niyang pinaalala kay Yor at Anya na maglakad ng maayos gaya ng kanilang ensayo. Sa loob, abala ang staff sa pagbibigay ng puntos sa bawat pamilya. Lumitaw ang isang housemaster at sinabi niyang karamihan ay kulang sa asal at tanging mga pamilyang may wastong gawi lamang ang dapat makapasa. Sa pamamagitan ng kanyang lente, napansin niya ang pamilya ni Lloyd na tumigil at nagbigay galang sa estatwa ng tagapagtatag ng paaralan. Napahanga siya at nagtanong kung sino sila. May nagsabi na pamilya sila ni Lloyd at ang anak nilang babae ay halos hindi pumasa sa written test. Biglang nawala ang kanyang impresyon nang marinig yon, pumila ang lahat ng pamilya at pinasok sa iba't ibang bulwagan depende sa kanilang score. Nidirekte si Lloyd at ang kanyang pamilya sa main hall. Pinaalala niyang nakamasid pa rin ang lahat kaya't dapat silang mag-ingat. Bigla nilang narinig ang tinig ng isang batang estudyante na humihingi ng tulong mula sa isang imbornal. Walang pumapansin sa kanya. Tinapak ni Lloyd si Anya at agad niyang naintindihan ang gusto ng ama. Malakas niyang sinabi, "Dad, Mom, tulungan natin siya." Nilapitan nila ang bata ngunit bigla silang binuhusan ng maruming tubig. Hinailan ni Lloyd palabas ang bata at natalsikan pati ang kanilang mga damit, agad na nagpa siya ang housemaster, bagsak sila. Hindi raw siya makapapayag na may pamilyang papasok sa bulwagan na madudungisan ang anyo. Inutusan niya ang mga guro na itaboy sila. Pero laking gulat niya nang makita silang muli nakapagpalit na sila ng malilinis na damit para bang inasahan na nila ang ganitong sitwasyon. Napahanga siya at nagtanong sa sarili kung paano nila iyon napaghandaan. Ipinaalala ng isang guro na ang dapat suriin ay ang mga bata, hindi ang mga magulang. Ngunit mariing sagot ng housemaster, ang mabubuting magulang ang bumubuo ng mabubuting anak. Nagpatuloy ang pamilya ni Lloyd papunta sa hall kasama ang iba. Biglang nagkagulo, nakatakas ang mga hayop mula sa school farm at sumugod sa karamihan. Naguunahan ng mga tao sa pagtakbo. Binuhat ni Lloyd si Anya at inisip na baka isa na namang pagsubok ito ng paaralan kaya pinaalala niyang huwag saktan ng mga hayop. Ngunit sa katotohanan, wala sa plano ng paaralan ang nangyari, mabilis na nag-utos ang housemaster na pigilan ng mga hayop bago may masaktan. Isang batang lalaki ang nadapa at muntik na siyang salpukin ng hayop ngunit nailigtas siya ni Lloyd. Nakaramdam ng pagkahilo si Anya, iniisip ni Lloyd na dala iyon ng gulo sa paligid. Habang papalapit ang kawan, sumagi sa isip ni Lloyd na gamitin ang baril sa kanyang bag, ngunit biglang kumilos si Yor. Isang mabilis na strike ang binitiwan niya at bumagsak ang pinuno ng kawan. Napunit ang kanyang damit sa aksyon pero nakalapag ang dambuhalang baka, namangha sina Lloyd at Anya. Habang umatras ang mga hayop, nilapitan ni Anya ang nakahigang baka at marahang sinabi, "Huwag kang matakot. Ligtas na ang lahat ngayon." Tumayo si Lloyd at binuhat siya habang ang baka naman ay unti-unting bumangon at naglakad palayo kasama ang kawan. Hindi na nakasakit ng sinuman, mabilis na lumabas ang housemaster upang salubungin sila. Doon, nahinuha ni Lloyd na isa siyang mataas na opisyal ng paaralan, nagpasalamat ang housemaster sa pamilya ni Lloyd dahil nailigtas nila ang sitwasyon. Sinabi niyang maantala muna ang interview hanggat hindi pa kontrolado ang lahat pero pinayagan silang manatili kahit marumi ang kanilang mga damit. Muling nagpasalamat si Lloyd at nagpalit agad ng damit silang tatlo, ikinagulat muli ng housemaster kung paanong laging handa ang pamilya. Sa wakas, nakarating sila sa interview room. Lumabas ang naunang pamilya na umiiyak dahilan para kabahan si Lloyd sa unang pagkakataon. Tinawag ang kanilang pangalan at pumasok sila upang makaharap ang tatlong housemaster. Magalang na bumati si Lloyd at umupo silang tatlo. Si Housemaster isa, na kilalang mabait at tapat, nagsimula ng tanong paano raw nagkakilala sina Lloyd at Yor. Sagot ni Lloyd, "Nagkita kami sa tailor's shop. Naumaling ako sa kanyang ganda at nang mas makilala ko siya, nakita kong mabait ang kanyang puso at magiging mabuting ina para sa aking anak." Si Yor naman ay nagsabi na pinili niya si Lloyd dahil mabait ito at marunong mag-alaga ng bata. Sumabat si Housemaster dalawa, arogante at puno ng inggit, bakit raw pinili ni Yor ang lalaking may anak na. Inihalin tulad pa niya sa sariling buhay kung saan iniwan siya ng asawa at kinuha ang kustodiya ng anak.
Hindi pinansin ng mag-asawa ang tono niya, muling nagtanong si Housemaster 1 bakit daw nila pinili ang eskwelahang iyon. Sagot ni Lloyd dahil ito ang may pinakamahusay na guro at pasilidad para mabigyan ng pinakamainam na edukasyon si Anya. Pinuri ng Housemaster 3 ang sagot, sunod nilang tinanong ang lakas at kahinaan ni Anya. Sagot ni Lloyd, matalino siya at mabilis matuto, pero mapili sa pagkain. Dagdag ni Yor na sobrahan niya itong na-spoil noong una, ngunit nang isipin ng kinabukasan ng bata ay natuto siyang maging mas istrikta. Nang tanungin kung anong niluluto ni Yor para sa pihikang bata, natigilan siya. Kaya sagot ni Lloyd, kapag kaya niya, siya ang nagluluto, at kapag abala siya, tumutulong naman si Yor. Ikinibit balikat lang ito ni Housemaster 2 at sinabing wala itong espesyal. Nainis si Lloyd, ngunit pinakalma siya ni Yor. Nagtataka si Lloyd kung bakit naapektuhan siya, gayong hindi naman totoo ang pagiging mag-asawa nila, lumapit ang tanong kay Anya. Una, pinarecite ang kanilang home address na tama niyang nasabi. Tinanong kung paano siya naglalaan ng oras, sagot niya ay bumibisita siya sa museums at kumakain sa restaurants. Nang tanungin kung ano ang nais niyang gawin sa paaralan, narinig niya ang iniisip ng ama at sagot niya, gusto kong malaman ang mga sikreto ng magagaling na leader. Ipinaliwanag agad ni Lloyd ang ibig sabihin ng anak, tinanong naman ni Housemaster 3 kung ano ang pangalan ng headmaster. Inisip ni Lloyd ang sagot at sinagot agad ito ni Anya. Sunod-sunod niyang nakuha ang iba pang tanong. Ngunit nang tanungin tungkol sa trabaho ng ama, muntik na siyang madulas at masabi ang spy, pero mabilis niyang binago at sinabing psychiatrist. Tungkol naman sa kanyang bagong ina, sabi niya ay mabait ito, pero medyo nakakatakot minsan. Nang ipaskor ang mga magulang, binigyan niya sila ng perfect score, ngunit muling sumabat si Housemaster 2, ipaghambing daw niya ang dating ina at ang bago niyang ina. Tinangkang i-skip ni Lloyd ang tanong, ngunit tumanggi ito. Naluha si Anya at nagsimulang umiyak. Agad siyang niyakap ni Yor para pakalmayin. Ngunit malamig na sabi ng Housemaster 2, hindi raw tatanggap ang paaralan ng batang umiiyak lang sa maliliit na bagay, halos hindi na makapigil sina Lloyd at Yor. Patuloy ang panunuligsa ng Housemaster, kaya biglang inihampas ni Lloyd ang mesa. Kunwari may lamok. Pagkatapos, buong tapang niyang sinabi, hindi ko ipapasok ang anak ko sa eskwelahan na binabalewala ang kanyang damdamin. At sabay-sabay silang tumayo at lumabas ng silid, sumigaw ang Housemaster sa kanilang likuran, ngunit pinutol iyon ng biglaang suntok mula kay Housemaster 3. Aniya, sobra ang naging tanong at hindi ito makatarungan. Pag-uwi nila, ramdam ng pamilya ang bigat ng pagkabigo. Sisi ni Lloyd ang sarili niya. Nagsorry si Anya at nag-alala para sa misyon. Pumasok si Yor dala ang kape. Sabi ni Anya, tiyak na tutulungan sila ni na Housemaster 1 at 3 at sumang-ayon si Yor. Sanay si Lloyd na hindi umaasa sa iba, pero ngayon, pinili niyang magtiwala. I celebrate natin ang effort natin, sabi niya. Sabay-sabay nilang tinaas ang kanilang tasa para sa kinabukasan, biglang nahulog ang kanilang family picture mula sa dingding. Tahimik silang nag-isip kung ano ang mangyayari sa susunod, dumating na ang araw ng pag-anunsyo ng resulta ng interview. Habang naglalakad sina Lloyd at Yor papunta sa eskwelahan, biglang naputol ulit ang bracelet ni Yor. May nakita pa siyang itim na pusa at kinabahan, iniisip na masamang senyales. Pero kalmado lang si Lloyd at sinabing wala yon. Subalit hindi pa doon natapos ang malas, natapakan ni Anya ang dumi ng aso. Napatawa ng husto sina Lloyd at Yor kahit seryoso ang araw, samantala. Sa loob ng Westales Agency, alam na rin ng mga agent na ilalabas ang resulta. Nag-aalala ang bagong agent na baka pumalpak si Lloyd. Ngunit sabi ng chief, wala siyang dapat ikabahala, tiwala siyang kakayanin ni Lloyd ng perpekto ang misyon, nang makita ng pamilya ni Lloyd ang resulta, halos hindi sila makapaniwala. Bumagsak sila sa interview, lalo nang nalungkot si Anya. Pinisil siya ni Lloyd sa balikat at sinabi niya, natalo tayo kasi natapakan ko ang pop. Tumawag si Housemaster 3 at ipinakita sa kanila ang listahan ng mga naghihintay. Nasa unahan ang pangalan ni Anya. Kung may batang magwi-withdraw, siya ang unang makakapasok. Hindi ito inaasahan ni Lloyd, lalo na matapos niyang hampasin ang mesa noong interview. Pero sinabi niya, hindi na rin masama. Karapat-dapat ang pamilya ko na makapasok sa paaralang ito. Naisip ni Yor, paano kaya sila makakahanap ng batang kusang magwi-withdraw? Sa kanyang imahinasyon, nasa loob na siya ng opisina ng isang lalaki na ang anak ay nakapasa. Planong patayin ng ama para kusang umatras ang bata. Ngunit agad niya itong pinigilan sa isip niya. Hindi ko pwedeng patayin ang inosente, bulong niya sa sarili, ipinaliwanag ni Housemaster 3 na taon-taon ay may mga estudyanteng nagwi-withdraw, kaya may tsansa si Anya. Dagdag pa niya, posible ring matanggal ako sa pwesto dahil sinuntok ko si Housemaster 2. Hindi ko alam kung paano gagantay ang kanyang ama.
Pero hintayin ninyo ang tawag ng eskwelahan. 3 araw ang lumipas. Masiglang nagsasayaw si Anya, sigaw niya, makakapasok na ako sa school. Biglang tumunog ang telepono. Agad itong sinagot ni Lloyd habang muntik ng madapa si Anya kaya nahawakan siya ni Yor. Pagkatapos ng tawag, pumutok si Lloyd ng party popper. Masayang inanunsyo niya, nakapasok si Anya sa school. Tumalon sa tuwa ang bata. Binuhat siya ni Lloyd at masayang sinabi, "Magaling ka, nagawa mo." Natuwa rin si Yor, maya-maya, dumating ang informant dala ang alak, narinig niyang nakapasa si Anya at gusto niyang makiselebrate. Nagpakilala siya kay Yor bilang matagal ng kaibigan ni Lloyd at magalang siyang binati ni Yor. Kumain at uminom silang magkakasama, pagkatapos sinabi ng informant kay Anya na humiling siya ng kahit anong bagay kay Lloyd at bibilhin niya yon. Pero sagot ng bata, ayoko ng kahit ano. May gusto lang akong ipagawa sa'yo. Naalala ni Lloyd ang palabas na pinapanood ni Anya. Isang cartoon kung saan si Bondman ay binigyan ng misyon na iligtas ang isang prinsesang dinukot. Walang takot na nilusob ni Bondman ang lahat ng kalaban hanggang sa marating niya ang kastilyo at mailigtas ang munting prinsesa. Nakatingin si Anya sa palabas at itinuro ito. Masigla niyang sinabi, gusto ko rin ma-rescue sa isang castle. Ngunit mariing sagot ni Lloyd, hindi pwede. Bigla siyang naiyak. Nilapitan siya ng informant at tinapay, sabay sabi na ang kastilyong nasa palabas ay ginawang park na at maaari silang gumawa ng reality show doon. Pinanggakuan pa niya si Lloyd na magiging ligtas ang lahat, sa wakas, pumayag si Lloyd. Sige, gawin na natin. Natuwa si Anya at halos mapatalon sa tuwa. Nangako ang informant na siya na ang bahala sa reservations para sa park, samantala, nagpadala si Lloyd ng mensahe sa Westalis Agency na kailangan niya ng ilang spies at isang eroplano para sa task. Agad na kumilos ang agency. Habang binabalangkas ni Lloyd ang meeting point, abala naman ang informant sa pag-aayos ng reality show kasama sina Yor at Anya. Nang handa na silang lumipad, umikot si Anya para ipakita ang sarili sa kanyang ama. Ngumiti si Lloyd at sinabi, maganda ka. Tinanong ni Yor kung saan niya nakuha ang eroplano. Sinabi ni Lloyd na ipinahiram lang iyon ng kanyang mga kasamahan, libre pa, sa loob ng eroplano. Nagtanong si Lloyd, handa na ba kayo? Sabay-sabay silang sumagot ng oo. Gumalaw ang eroplano at ilang sandali pa. Nasa himpapawid na sila. Habang nakatanaw sina Yor at Anya mula sa bintana, masayang bulong ni Anya, ang cool ni Daddy. Pagkaraan ng ilang minuto, lumapag sila sa harap ng isang kastilyo. Agad tumakbo si Anya sa loob, paikat-ikot sa malapad na hall. Lumitaw ang informant at nagreklamo si Anya, walang mga kalaban dito, hindi gaya sa palabas. Ngumiti ang informant at sinabihan si Lloyd na gawin ang parte niya. Tumawag si Lloyd sa agency at makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga spy na kumakain at umiinom habang nag-aabang. Napahanga ang informant at sinabing ipaliwanag ni Lloyd ang laro. Medyo kaba si Lloyd pero nagsimula, salamat sa inyong lahat sa pagdating. Lahat kayo ay gaganap na kalaban ko. Bahagi ito ng aking task kaya sana huwag na kayong magtanong. Ipinakilala ng informant si Anya bilang prinsesang ililigtas at si Lloyd bilang spy na sasalba sa kanya. Siya mismo ang gaganap bilang kidnapper. Ngunit lihim, si Yor ang nakatalaga bilang ultimate enemy, hindi pa sinasabi ni informant ang papel niya. Sinabihan ng mga spies na gawin ang lahat para mahirapan si Lloyd. Masayang tinanggap nila ang tungkulin, nagsimula ang reality show. Dinampot ni informant si Anya at dinala siya palayo. Sumugod si Lloyd upang habulin sila. Ngunit bago siya tuluyang makapagsimula, nagbigay muna ng mga tanong ang informant kay Anya. Kung mabaygo si Lloyd, kailangan niyang magsuot ng Bondman costume. Unang tanong, ano ang pinakagusto ni Anya kay Bondman? Sagot ni Lloyd, ang mukha niya. Maling sagot. Dapat, ang kanyang baril. Ikalawang tanong, ano ang paboritong pagkain ni Anya? Sagot ni Lloyd, peanut. Tama, ikatlong tanong, ano ang gusto ni Anya ngayon? Hindi siya nakasagot agad. Paglaon, sagot niya, Bondman spy gear. Mali rin, dahil sabi ni Anya, hindi, gusto ko lang ng tubig ngayon. Dalawa ang mali sa tatlong tanong. Kaya naparusahan siya, kailangan niyang magsuot ng Bondman glasses. Tuwang-tuwa si Anya sa hitsura ng kanyang Lloydman. At nagsimula ang misyon. Kailangan niyang makarating sa tore para sagipin si Princess Anya. Habang binabato siya ng mga kalaban, mabilis na umiwas si Lloyd at tinakbuhan ng mga obstacle. Sa taas, nanunood si Anya at masayang sigaw niya, ang cool mo, Lloydman. Pero nang sulya pa ni Lloyd ang tore, laking gulat niya, itinaas pa ito habang muli siyang binobomba ng mga kalaban gamit ang laruan na baril. Nagtago muna siya, pero maya-maya lang ay bumalik na may hawak na laruan na baril at nagpaputok din sa kanila. Nang himukin pa ng informant ang mga spy na ipagpatuloy ang pagpapaputok, bigla niya itong tinamaan sa pisngi para patahimikin, inangat niya ang tore, kaya't mabilis na tumakbo papalapit si Lloyd.
Habang nakabitin sa lubid, inatake siya ng apoy pero nakatakas pa rin siya at nakapasok sa loob ng tore. Laking gulat ng informant nang purihin pa nito ang galing niya, dumating pa ang mas maraming kalaban. Pero nahihiya si Lloyd dahil para siyang nakikipaglaban sa sarili niyang mga kasamahan sa isang palabas. Ramdam niya na ginagawa lang niya ito dahil iyon ang kanyang misyon, biglang nagdeklara ang informant na hindi niya basta ibibigay si Princess Anya. Eksakto namang dumating si Yor na nagpakitang gilas bilang isang makapangyarihang bruha. Sa isang malakas na sipa, tinamaan si Lloyd sa kaliwang pisngi. Mariing sabi ni Yor, hindi kita hahayaang agawin siya. At muling sumugod, ngunit hindi lumaban si Lloyd, iwas lang at depensa gamit ang kanyang mga kamay. Nang inakala niyang papatayin na siya ni Yor, bigla itong bumagsak at nawala ng malay. Nag-alala si Lloyd pero muling sumulpot ang informant, ngayon ay may mahahabang matatalim na kuko. Isang mabilis na galaw lang ni Lloyd at napahandusay na rin ito, lumapit siya kay Anya at marahang sinabi. Dumating ako para iligtas ka, prinsesa. Mabilis siyang niyakap ni Anya. Sa kalangitan, kumikislap ang mga ilaw habang pinupuri ng ibang spy si Anya. Magkasama silang naupo ng kanyang ama at nangako si Anya habang nasa tailor shop, sinukat na siya para sa kanyang school uniform. Masaya niyang sinabi na mas tumangkad na siya, kaya iminungkahi ni Lloyd na gawing kaunti pang maluwag ang uniform. Tuwang-tuwa ang tailor, ngayon, kasal na si Yor. Tinanong niya si Lloyd kung nag-aral din ba siya sa parehong eskwela. Dahil naririnig niyang binubuli ang mga batang hindi anak ng alumni na lalo pang nakakatakot kay Anya. May mga estudyanteng din daw na nakidnap. Sa takot, nagwika si Anya na ayaw na niyang pumasok. Ngunit pinakalma siya, sinabing huwag matakot at nangakong ihahanda ang lahat ng kailangan para sa eskwela. Habang paalis na sila, mahigpit na kumapit si Anya sa binti ni Lloyd, nagbabantay daw laban sa mga kidnapper. Hindi siya pinansin ni Lloyd at nag-anyaya na lang, kumain tayo sa restaurant. Habang kumakain, natanggap ni Lloyd ang mensahe mula sa ahensya, dapat siyang mag-report sa loob ng 5 araw. Pagkalipas ng 5 araw, tumawag si Taylor, handa na ang uniform ni Anya. Sa sobrang tuwa, gamulong-gulong pa siya sa sahig. Ibinigay ni Lloyd ang pera kay Yor para kunin ang uniform dahil may trabaho siyang aasikasuhin. Inabot naman ni Anya ang kanyang sombrero at nagpaalam, pag-alis niya, tumungo agad si Lloyd sa isang photo booth. Ipinasok niya ang barya sa isang sikretong lock at agad itong nag-activate, nagbukas ang lagusan papunta sa nakatagong underground base ng WISE, dumating siya sa opisina ng ahensya at sinalubong ng admin. Pagkatapos nitong sumigaw dahil sobra raw gastos ni Lloyd sa palabas na reality show, iniabot naman ni Lloyd ang school bills. Kinuha ng admin ang mga ito at ipinaliwanag ang kanyang susunod na misyon. Kailangan niyang alamin kung paano gumagana ang eskwela. Dito, binibigyan ng titulong scholar ang mga estudyanteng napakahusay. Ang panganay ni Desmond ay isa sa kanila at nakikisalamuha lang siya sa mga magulang ng kapwa scholar. Para maging scholar, kailangang makakuha ng 8 Stella Stars. Ipinag-utos ng admin kay Lloyd na siguraduhin na magiging scholar si Anya. Ngunit kung magpapakita siya ng masamang ugali o babagsak sa grado, bibigyan siya ng Tony Trustbolt. Kapag nakawalo, expel siya ng katapat. Muling nabahala si Lloyd sa bigat ng responsibilidad. Sa tailor's shop, sinuot na ni Anya ang bago niyang uniform. Tuwang-tuwa si Yor at sinabing ang cute niya suotin yon. Namula si Anya habang pinagmamasdan sila ng tailor na aliw sa kanilang mag-ina, suot pa rin ang uniform, nagyaya si Yor na dumaan muna sila sa park. Doon, ipinagyabang ni Anya ang uniform niya. May isang babaeng nagsabi kay Yor na sana raw sa eskwelahan din ni Anya makapasok ang mga anak niya. Habang pinapanood ni Yor ang mga batang humihirit ng cutlets para sa hapunan. Naisip niya, kahit peke lang ang pamilya namin, gusto ko pa ring maging mabuting ina kay Anya. Tumakbo si Anya papalapit at nagmalaki, Mom, naipakita ko na sa lahat kung gaano ako ka-cute. Kaya nagyaya si Yor na dumaan na sa supermarket para bumili ng mga lulutuin. Ngunit hindi nila alam, may mga kidnapper na nakatingin sa kanila. Nasilaw ang mga ito sa mamahaling uniform ni Anya at nagplano ng masama. Sa supermarket, nasa likod lang si Anya habang namimili at nagbabayad si Yor. Bigla siyang lumabas ng hindi namamalayan at doon siya nasalubong ng mga kidnapper. Tinaakpan nila ang bibig niya at tinakot na tumahimik. Naalala niya bigla ang payo ni Taylor habang sapilitang dinadala siya, ngunit hindi nagtagal, lumitaw si Yor at pinabagsak ng isang suntok ang isa sa kanila kahit nakadapa sa sahig. Nang humirit ang lalaki na dapat siyang magbayad ng hospital bills, mariin siyang sinagot ni Yor, wala akong pera. Isa pang kidnapper ang sumubok siyang tamaan ng kalabasa, pero ginamit ni Yor ang kanyang assassin power para durugin ito, galit na sigaw niya, ganyan ko rin dudurugin ang ulo nyo kung hindi kayo titigil. Dahil dito, nagsitakbuhan ng mga kidnapper, lumapit si Anya, niyakap ang kanyang ina habang umiiyak.
Sorry, Mom, iniwan kita mag-isa. Ngunit marahang hinaplos siya ni Yor at sabing, I love my strong mom. Muling nagwika si Anya, turuan mo rin ako kung paano sumuntok tulad mo para kaya kong ipagtanggol ang sarili ko sa school. Natahimik si Yor sandali, tapos ngumiti, sige, tuturuan kita pag uwi natin. Kinagabihan, nang dumating si Lloyd, nadatnan niya silang nag-e-ensayo. Agad siyang nabahala, kinabukasan, sa school welcome party, nagbigay ng talumpati ang headmaster para sa mga bagong estudyante at kanilang mga magulang. Malakas ang palakpakan, pero si Lloyd nananatiling seryoso, naaalala ang bilin ng admin na kailangan maging scholar si Anya para makalapit kay Desmond. Tinawag ng headmaster ang mga pangalan ng estudyante para sa kani-kanilang klase at lumapit ang mga guro. Habang pumipila ang mga bata, nagtataka si Anya kung saan siya mapasasama. Pero alam na ni Lloyd sinadya niyang ipasok si Anya sa klase kung saan naroon ang ikalawang anak ni Desmond, si Damian, para maging magkaibigan sila. Nang tawagin ang pangalan ni Damian, proud siyang naglakad papunta sa linya, mayabang ang ngiti. Sa isip ni Lloyd kung magiging malapit sila ni Anya, baka maimbitahan ito sa bahay nila at doon siya magkakaroon ng pagkakataon makilala si Desmond kahit hindi pa maging scholar ang anak, narinig lahat iyon ni Anya. Pagkasunod, siya naman ang tinawag. Habang lumalakad, nakatitig siya kay Damian, kaya't inisip ng binata na may gusto ito sa kanya. Naiirita si Anya at padubog na pamwesto sa linya. Isang batang babae ang bumati, Hi, I'm Becky. Napatigil si Lloyd, anak pala siya ng isang military officer. Halos lahat ng kaklase ay galing sa political families. Sa isip ni Lloyd, mas lalong tumitindi ang hamon, nag-isip si Becky na kaya niyang utusan si Anya, pero narinig iyon ni Anya sa isip at hindi siya pinansin. Laking tuwa naman ni Lloyd at Yor nang i-announce na ang magiging class teacher ni Anya ay ang parehong interviewer na binagsakan ni Yor ng suntok na damot siya para magturo sa mas batang estudyante. Habang pumapalakpak ang mga magulang, nagmamarcha ang mga bata papasok para makita ang loob ng paaralan. Lumingon si Anya para magbigay galang sa kanyang papa. Pinapaalala naman ng guro na manatili silang maayos sa linya. Kita ang kaba kay Lloyd pero pinapakalma siya ni York, ipinakita sa kanila ang malaking dining hall, pati na rin ang espesyal na silid kainan ng mga scholar. Sabi ng guro, dapat ding magsikap ang lahat na maging scholar balang araw, agad nagyabang si Damian, ipinakilala kung sino ang kanyang ama. Namangha ang mga kaklase niya, maliban kay Anya at Becky. Nilapitan niya si Anya at tinanong kung ano ang trabaho ng mga magulang niya. Sagot ni Anya, my dad is a doctor and he says he's a nobody. Biglang sabi ng isa nilang kaklase, gusto kong maglaro sa bahay niyo. Pero itinulak siya palayo ng kaibigan ni Damian. Naalala naman ni Anya ang bilin ng mama niya. Huwag mong saktan ng mga nananakit sa'yo. Ngitian mo lang sila. Ang ngiti ang pinakamalakas mong sandata. Hinimok siya ng kaibigan na magsabi ng nakakagulat. Kaya pinilit niyang ngumiti pero inisip ni Damian na inaasar lang siya. Para kay Becky, astig yon, hindi pala siya baby gaya ng tingin niya dati. Namula si Anya at ngumiti ulit pero lalo lang nainis si Damian. Tinawag pa siyang pangit. Agad siyang ipinagtanggol ni Becky, huwag mo siyang tawaging ganyan. Sa isip ni Anya, hindi gumana ang ngiti. Maya-maya, binatuhan pa siya ng papel. Nang magbanta si Becky na isusumbong sila, itinulak lang siya palayo at sinabi na wala siyang ebidensya. Lalo pang nagyabang si Damian, pang-aasarin daw niya si Anya hanggang tumigil ito sa pagngiti sa kanya, hindi na nakatiis si Anya. Bigla niyang sinuntok si Damian sa pisngi. Bumagsak ito sa sahig at napaiyak. Agad tumakbo ang guro. Dali-daling nagpalusot si Anya, sabi niya aksidente lang at nagunat lang siya ng kamay. Pero isinumbong siya ng kaibigan ni Damian na nagsisinungaling siya. Galit na galit ang guro, pero pinagtanggol siya ni Becky, si Damian daw ang unang nang bully. Tinanong ng guro si Anya kung totoo bang sinaktan niya ito bilang ganti. Naalala niya ang sinabi ng mama niya, pwede lang siyang lumaban kung para protektahan ang kaibigan. Kaya sagot niya, sinuntok ko siya kasi tinapakan niya ang paa ng kaibigan ko. Na-touch si Becky at niyakap siya. Kahit ang guro, parang natuwa na tama ang ginawa niya, samantala, abala ang mga magulang sa welcome party habang umiinom. Pagbalik ng mga estudyante, ipinatawag ng guro si Lloyd. Nang sabihin niyang sinuntok ni Anya si Damian, halos hindi makapaniwala si Lloyd. Dapat daw ay 3 Tony Trust points agad yon, pero binigyan lang siya ng isa. Pinagsisihan ni Yor ang training niya kay Anya at iniisip ni Lloyd na mukhang imposible na maging magkaibigan si Anya at Damian. Kinabukasan, nag-group photo ang mga magulang at estudyante. Habang nagluluto ng almusal, iniisip ni Lloyd na baka malapit na niyang makilala si Desmond. Pero para maging scholar si Anya, kailangan niyang makakuha ng 8 Stella Stars at alam niyang hindi ito magiging madali.
Lalo pat nasira agad ang plano niya nang suntukin ni Anya si Damian. Pero pinipilit pa rin niyang huwag sumuko, lumabas si Yor at naghain na si Lloyd ng pagkain. Nagtatago naman si Anya sa may pinto, halatang malungkot. Tinawag siya ni Lloyd para kumain. Mahina ang loob na sabi ni Anya, sorry po, kasi sinuntok ko siya. Sagot ni Lloyd, ayos lang, pero huwag ka nang makikipag-away sa school. Sa isip niya, kailangan niyang maging mabait para hindi sumuko si Anya sa pag-aaral, dumating ang school bus para sunduin si Anya. Habang paalis siya, bili ni Lloyd, humingi ka ng sorry kay Damian. Umalis ang school bus at kumaway si Yor ng goodbye. Tahimik namang umaasa si Lloyd na makakapag-sorry si Anya kay Damian ngayong araw. Pagdating sa school, naglakad si Anya papunta sa classroom. Nang lingunin niya, nakita niyang bumaba si Becky mula sa sasakyan, kaya hinintay niya ito para sabay silang pumasok. Habang naglalakad sila kasama ang ibang bata, nasalubong nila si Damian at ang barkada niya. Muli na namang gustong magsimula ng gulo ang mga ito, pero nagdesisyon si Anya na humingi na lang ng sorry. Lumapit na siya at muntik nang magsalita, pero hinayla siya agad ni Becky, sabing magsisimula na ang klase, mula sa bubungan. Nakamasid si Lloyd. Naiinis siya na hinayla ni Becky si Anya palayo. Determinado siyang sa araw na iyon din, kailangan ng humingi ng sorry ang anak niya, hindi pwedeng madelay. Sa klase, may mga estudyanteng nagkomento na mali si Anya sa pagsuntok kay Damian. Biglang nanlumo si Anya at naisip niyang nakakatakot pala ang school. Nakita ito ni Becky at galit ang mukha, pero sinabi niya kay Anya, best friend kita, palagi. Sa mga salitang iyon, nakalma si Anya, samantala, abala si Damian at ang kanyang mga kaibigan sa pagpaplano kung paano niya parurusahan si Anya sa ginawa. Habang nagtuturo ang guro, wala siyang iniintindi. Ang nasa isip niya lang ay kung paano niya gagantihan ang unang taong nang ahas manuntok sa kanya. Narinig ni Anya ang iniisip niya, kaya lumingon siya, pero umiwas ng tingin si Damian, dumating ang math class. Nakahilig si Anya at nakatulog, may laway pang tumutulo. Nabigla ang guro nang makita ito bago siya lumabas. Ginaayos siya ni Becky, at paggising ni Anya, bigla niyang sinabi, kailangan kong mag-sorry kay Damian. Pero wala na ito sa classroom, kaya nagpasya siyang hanapin siya. Pinilit siyang pigilan ni Becky, yakap pa, pero isang janitor ang nagsabi na dapat talaga siyang mag-sorry. Kilala ni Anya, si Papa yon, nakadisguise lang, sa science class, napansin niyang may mga salitang naka-reflect na parang mula sa itaas. Mag-sorry ka kay Damian. Akala niya galing iyon sa Diyos, pero si Lloyd na naman pala. Sa sunod na subject, ginamit ulit ni Lloyd ang disguise para palitan ang libro ni Anya, at lumabas na naman ang note, mag-sorry ka. Sa lunch break, naglakad sina Anya at Becky papunta sa school cafe. Sa daan, may nakasulat na sorry sa mga bulaklak. Muling dumaan si Lloyd, nakadisguise bilang estudyante, may dalang bulaklak sa likod. Sa cafe, umorder ng pagkain si Anya at nang dumating ang tray, may nakasulat din na sorry. Ngayon naman, chef ang disguise ni Lloyd, pumasok sina Damian at ang mga kaibigan niya. Tumayo na si Anya para humingi ng sorry, pero pinigilan siya ulit ni Becky. Kaya gumawa ng paraan si Lloyd, binago ang boses at tinawag si Becky palabas ng hall. Naiwan si Anya, kaya nakalapit na siya kay Damian, agad na umabante ang mga kaibigan ni Damian, pero pinatigil niya sila. Lumapit siya kay Anya, at biglang hindi siya makapagsalita. Ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso niya. Ninerbiyos si Anya at nagpasya, kailangan na niyang mag-sorry at tumakbo. Sa isip ng mga kaibigan ni Damian, iniisip nila nag-iipon lang siya ng masasakit na bansag para kay Anya. Narinig iyon ni Anya, at lalo siyang nasaktan. Sa sobrang bigat ng pakiramdam, napaiyak siya, pasensya na talaga. Gusto ko lang maging kaibigan mo. Natigilan si Damian. Tinamaan siya ng totoo sa sinabi ni Anya. Sa gilid, si Lloyd na kanina pa nakamasid, hindi maiwasang mapahanga ang ganda ng apology ng anak niya. Namula ang mukha ni Damian, at kahit anong pigil niya, hindi niya maikaila, nagustuhan niya si Anya. Pero agad siyang naguluhan at nainis sa sarili. Sumigaw siya, hindi kita patatawarin. At dali-daling tumakbo palayo, sinundan ng mga kaibigan niya, nabitawan ni Lloyd ang tray na hawak niya. Hindi siya makapaniwala na na-reject ang apology. Para sa kanya, bigo ang plan B na iwan si Anya, mabigat ang loob, pakiramdam niya mali lahat ng ginawa niya, samantala, hindi nakita ni Becky kung sino ang tumawag sa kanya sa school hall. Sa bahay, tinutulungan naman ni Lloyd si Anya sa kanyang schoolwork. Pagod na si Anya, pero ayaw siyang tigilan ni Lloyd. Dahil hindi niya makuha si Damian bilang kaibigan, ang natitira na lang na option ni Lloyd ay siguraduhin na maging scholar si Anya para makalapit kay Desmond. Pinapakasolve ni Lloyd si Anya ng isang equation. Sinubukan niyang basahin ang isip nito para makuha ang sagot, pero abala si Lloyd sa pag-iisip ng ibang plano. Kaya binalingan niya si York, hiniling niya na silipin nito ang equation.
Sa isip ni Yor, 5 ang sagot. Pero hindi ito may sulat ni Anya. Nabitiwan niya ang lapis at nadapa sa pagpulot dahil hinihigop ng telepathy ang lakas niya kapag matagal niya itong ginagamit. Tumakbo siya papasok sa kanyang kwarto, sinundan sana siya ni Lloyd pero pinigilan siya ni Yor. Sabi niya, masyado siyang mahigpit kay Anya. Sagot ni Lloyd, gusto lang niyang maging scholar ang bata. Pero ayon kay Yor, hindi pwedeng pilitin yon. Mas mahalaga na masiyahan siya sa pagpasok sa school. Sa loob ng kwarto, tahimik na nakikinig si Anya sa usapan ng magulang niya, napaisip si Lloyd. Totoo si Yor, bata pa lang si Anya. Pasalamat siya at naalala ng asawa na minsan mahirap din intindihin ang mga bata. Tinawag niya si Anya para magkape pero tumanggi itong lumabas, magkasama silang umupo ni Yor. Sabi ni Yor, si Anya, parang kapatid ko noong bata pa siya. Tinanong siya ni Lloyd kung tinutulungan ba niya ang kapatid sa schoolwork. Umiling siya. Hindi, siya pa nga ang nagtuturo sa akin. Ang talino kasi niya. Lagi ko siyang pinupuri at napapangiti ko siya sa tuwing ginagawa ko yon. Tinanong ni Lloyd kung baka kaya ginustuhan ng kapatid ni Yor ang pag-aaral ay dahil lagi niya itong pinupuri. Sabi ni Yor, hindi ko sigurado. Pero baka dapat subukan mong purihin si Anya sa kahit maliliit niyang pagsisikap. Sa una, naisip ni Lloyd na hindi niya kailangang gawin yon, hindi naman siya tunay na ama. Pero bigla niyang naalala ang misyon niya. Kailangan niyang maging mabuting tatay para maging matagumpay. Pinakilala pa ni Yor ang sinabi ni Anya sa interview noon na mabuting ama si Lloyd, doon siya nakaramdam ng kapanatagan. Nagpasalamat siya kay Yor dahil siya naman ay mabuting ina para kay Anya. Hiningi niya rin ang tulong nito sa pagtuturo sa bata at pumayag si Yor. Kailangan lang nating maging matyaga sa kanya, dagdag niya, naalala ni Lloyd ang sinabi ng kanyang boss, huwag magmadali, kailangan munang mapalapit sa target at makuha ang tiwala nito. Kaya napagtanto niyang kailangan muna niyang mas makilala si Anya. Tumayo siya at sinabing kakausapin niya ito, kumatok siya sa pinto ng kwarto pero walang sagot. Binuksan niya ito at nakita ang anak na nakatulog habang nag-aaral mag-isa. Narinig niya itong nagsasalita sa panaginip, kailangan kong makakuha ng magandang grades para kay Papa. Binuhat siya ni Lloyd at dahan-daang inihiga sa kama. Muli itong nagsalita habang tulog, Mama, huwag mong patayin si Papa. Napakunot noo si Lloyd, nagtataka kung ano ang pinapanaginipan ng anak.